بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mga kapatid, mga sister sa Islam, dugtungan natin ang ating pagbasa sa kitab na ito na tinatawag na Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ang ating babasahin ay ang number 74. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. Ito ay ipinagbawal ng mahigpit sa atin na pangimasukan. Wala nakhudu fillah. Huwag tayo mangimasok sa pamamagitan ng mga haka-haka. Sa pagtalakay kay Allah. Pagtalakay sa kaniyang mga katangian. At sa pagtalakay sa kaniyang dhat. Kapag tinatalakay natin ang mga sifat ni Allah at ng kaniyang dhat, kinakailangan na mayroon tayong dalil, matibay na basihan sa ating sasabihin tungkol sa sifat ni Allah at tungkol sa kaniyang dhat. Mayroon tayong pinanghawakan na dalil na matibay mula sa Quran at mula sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung tinatalakay natin ang dhat ni Allah at ng kaniyang sifa na wala tayong pinanghawakan na dalil ay ang pagtalakay sa kaniyang dhat at sa kaniyang sifa ay idinaan natin sa mga haka-haka. Na ito ay mahigpit na ipinagbawal ng Islam sa atin. Huwag natin ihalin tulad si Allah sa anumang bagay na maaari natin pag-usapan ang bagay na ito sa pamagitan ng mga haka-haka na walang dalil na matibay. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi pwede. Kahit ano ang sasabihin natin, kailangan obligado na mayroon tayong dalil na matibay. Wala numari fi dinillah. Ganun din na huwag tayo magdebatihan, magtaluhan tungkol sa relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkol sa kaniyang agama Islam. Ang obligado sa atin ay magsuko, magpakumbaba sa lahat ng sinabi ni Allah sa Quran at lahat ng ipinarating ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa atin na kabilang sa Islam ay hindi tayo maari makipagtaluhan sa mga sinabi ni Allah at sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Obligado sa atin na tanggapin natin ng buo, kusang loob ang ating pagtanggap sa anumang sinabi ni Allah sa Quran at sinabi ng propeta sa kaniyang sunnah na sahih. Ang Islam ay sinabi ni Allah na ang Islam,
Kinumplito ni Allah ang Islam, ang relihiyon. Sa pagsunod natin sa kaniyang relihiyon, dito natin makakamtan ang kaniyang biyaya, ang kaniyang gantimpala sa paraan ng ating pagsagawa, pagtaguyod sa kaniyang relihiyon. Ang ganitong bagay ay hindi dapat tayo makipagtaluhan dito. Kinakailangan na tanggapin natin ng buo, kinakailangan na paniwalaan natin ng buo na ang Islam ay siya ang nangingibabaw sa lahat ng relihiyon. Siya ang pinakamagandang relihiyon. Walang nakakahigit sa kanya. Sa pagtaguyod ng Islam, natin makakamtan ang tunay na tagumpay dito sa mundo, lalo sa kabilang buhay. Pang 75 na number. ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. At huwag tayo makipagtaluhan, huwag tayo magdiskasan, magtaluhan sa Quran, tungkol sa Quran. Papaano? وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Saksihan natin, paniwalaan natin ng buo na ang Quran ay salita ng Panginoon ng lahat ng nilalang. Salita ni Allah. Nazala bihi ruhul amin. Ibinaba ni Jibril alayhi salam ang Quran. Fa'allamahu sayyidal mursalina Muhammadan sallallahu alayhi wasallam. At itinuro ni Jibril alayhi salam sa propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam na pinuno ng lahat ng mga sugo. Siya ang pangulo ng lahat ng mga sugo. Ito yung dapat na paniwalaan natin. Huwag tayo magdiskasan tungkol sa Quran. Ang Quran ay siya ang kitab na mananatili. Ang Quran ay siya ang pinakamagandang kitab na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang pinakakumplitong kitab na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kinakailangan na tanggapin natin na ang Quran at paniwalaan natin na ang Quran ay salita ni Allah. Ang kaniyang mga litra ay salita ni Allah. Ang kaniyang maana, meaning, maana ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Quran ay hindi nilikha, hindi kabilang sa mga nilikha ni Allah. Dahil ang Quran ay salita, na ang salita ay kabilang sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsasalita ay kabilang sa mga sifat ni Allah, katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang mga katangian ni Allah, ang kaniyang mga sifat at ang kaniyang dhat ay pariho. Kung ang kaniyang dhat ay hindi nilikha, ganun din ang kaniyang mga sifat ay hindi nilikha. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang kaniyang dhat at ng kaniyang sifa. Kung ano man ang ating paliwanag,
Sa kaniyang that, ganun din ang ating paliwanag sa kaniyang mga sifat, mga katangian. Dahil dito, ang Quran ay kabilang sa kaniyang mga sinalita. Dahil ang Quran ay kabilang sa kaniyang mga sinalita, ay ang Quran ay hindi nilikha. Dahil dito, ang kaniyang mga litra at ng kaniyang meaning ay hindi nilikha ni Allah. Ito ay hindi kabilang sa mga nilikha dahil ito ay sifat. Ang Quran ay narinig ni Jibril alayhi salam mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Narinig niya ito. Tapos ibinaba ni Jibril lahat ng Quran, buong Quran, mula Fatiha hanggang sa Suratin Nas, ay lahat ito dumaan kay Jibril. Ibinaba ni Jibril alayhi salam sa ating propeta, itinuro niya sa ating propeta sallallahu alayhi wasallam. Naririnig ng propeta sallallahu alayhi wasallam mula kay Jibril, mula sa pamamagitan ng busis ni Jibril alayhi salam. Tapos ang mga sahaba naman ay narinig nila ang Quran sa pamamagitan ng busis ng ating propeta sallallahu alayhi wasallam. Ito yung tamang paniniwala sa Quran na hindi dapat tayo magtaluhan at magdiskasan tungkol dito. Kasi may mga grupo na ang kanilang sinasabi ay ang Quran ay nilikha daw. Ang kaniyang maana lamang ang galing kay Allah. Ang yung maana ay galing kay Allah. Pero yung yung Quran na ibinaba, ito ay nilikha. Ito ay hindi tama. Ito ay mali. Yan ang pang 74. 75. Dito naman sa 76. وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه. Ang Quran ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang bagay na mapapantayan niya ang Quran. Walang bagay na kabilang sa mga salita ng mga nilalang na mapapantayan niya ang Quran, ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit saan mo titingnan, sa magkakabilang banda ay wala tayong matatagpuan na salita. Salita ng malaika, salita ng jin, salita ng tao na mapapantayan niya ang salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Una, ang salita ni Allah ay hindi nilikha. Pero lahat ng salita, bukod sa salita ni Allah, ay lahat ito nilikha. Nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, pagdating sa meaning, sa maana, wala tayong makikitang salita na mapapantayan niya ang maana ng Quran. Sa kagandahan at kadakilaan ng nilalaman ng Quran ay wala tayong matatagpuan na isang salita na mapapantayan niya ang salita ni Allah sa kadakilaan at sa kagandahan. Ang Quran ay salitang mariresolba niya ang lahat ng problema. Ang salita ni Allah, ang Quran, ay magbubunga ng kaginhawaan,
magbubungan ng kapayapaan, katatagan, katahimikan. Wala tayong makikitang matatagpuan na salita na matutumbasan niya ang Quran pagdating sa kapayapaan, katahimikan, katatagan, kaginhawaan, wala tayong makikita. Walang sa isang salita naman. Ganon din sa pagkumpos sa Quran ay wala tayong makikitang salita na mapapantayan niya ang Quran pagdating sa pagkumpos sa Quran. Yung mga kaliman na ginagamit sa Quran, ang mga word na ginagamit sa Quran, yung mga huruf na ginagamit sa Quran, yung arrangement ng Quran, ng salita nga, na ang mga salita na ito, yung mga arrangement ng mga kalima, mga huruf na ginamit sa Quran, ito ay lahat mu'jiza. Wala tayong makikitang kahit anong kaganda, kahit ano ang katalinuhan ng isang taong nagsasalita, ay hindi niya mapapantayan ang Quran. Iyon. Dahil dito, siya namin wa huwa kalamullah ta'ala la yusawihi shay'un min kalamil makhluqin wala naqulu bi khalqihi, at hindi natin maaring sabihin na ang Quran ay nilikha. Ang Quran ay hindi nilikha. Tulad ng ating nabanggit na ang Quran ay kalamullah, na ang salita ay kabilang sa mga katangian, mga sifat ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi natin maaring sabihin na siya ay nilikha. 77. Wala nukhalifu jama'atal muslimin, at hindi pa rin maaring, hindi pwede pa rin sa atin na suwayin ang grupo ng mga Muslim. Sino yung tinutukoy dito na grupo? Ang mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo pwedeng humiwalay sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito, isasagawa natin ang Islam ayon sa pagkaintindi ng mga sahaba sa Islam. Ayon sa pagkaintindi ng mga sahaba sa Quran at sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yung mga bagay na pinagkaisahan ng mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi tayo maaring humiwalay dito. Hindi tayo maaring lumabag dito. Kinakailangan na nasa likod tayo ng mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa likod tayo ng mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagsagawa at pagtaguyod ng Islam, pagsagawa ng Islam. Ito yung jama'a na tinutukoy dito. Wala nukhalifu jama'ata al-muslimin. Ang kinakailangan na panghawakan natin ay ang grupo ng mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, hanggang dito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.